Mahigit P87 bilyong halaga ng droga ang nasabat mula Hulyo 2022 hanggang Agosto ngayong taon sa ilalim ng Marcos administration. Pero kahit gaano kalaki ang numerong ito, hindi nito natatabunan ang katotohanan. Lumalala ang problema ng droga at mas malakas pa rin ang mga sindikato ngayon kaysa noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong, bakit? Noong panahon ni Duterte, ang laban kontra droga ay hindi lang kampanya, isa itong revolusyon ng gobyerno laban sa kriminalidad. Walang takot na sinagasaan ang mga drug lord at protektor sa gobyerno, kaya naman natakot ang mga sindikato. Ngayon, kahit sabihin mong bilyon ang nasasabat, bakit parang mas kampante ang mga drug lord? Bakit tila hindi nababawasan ang supply at tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga sindikato? Ang totoo, malaking kaibahan ang nakikita natin. Noon, ramdam ng ordinaryong Pilipino ang disiplina at pagbabago sa mga kalsada. Ang mga barangay na dati pugad ng adik, natuturing matakot at lumayo sa droga. Pero ngayon, parang balik na naman sa dati. Balita rito, raid doon, press release dito. Puro numero pero wala kang nakikitang tunay na pagbabago sa takot ng mga sindikato. Hindi sapat ang mga kumpiskasyon kung hindi naman nasusugpo ang ugat ng problema. Ang mga protektor na nakaupo mismo sa gobyerno. Ang mga high-value target na binabanggit ng pamahalaan, ilan ba talaga ang nakulong at nahatulan? O baka naman ginagamit lang na propaganda para sabihing umiikot ang kampanya? Kaya malinaw, ang sinasabing 47B na droga na nasabat ay patunay na mas malaki pa rin ang problema ngayon kaysa dati. Kung epektibo ang kasalukuyang kampanya, dapat bumababa na ang supply, hindi lumalaki. At dito, makikita natin ang malaking pagkakaiba ng liderato. May tapang at malasakit noon, ngayon ay puro palabas at pag-arte. Hindi natin pwedeng dayain ang sambayanan sa pamamagitan ng statistics. Ang totoong sukatan ng matagumpay na kampanya kontra droga ay kung ligtas ba ang ating mga kabataan, kung bumababa ba ang bilang ng mga nalululong, at kung natutuyo ba ang ugat ng sindikato. Sa lahat ng ito, malinaw na malayo pa ang Marcos administrasyon sa nagawa ni Duterte. Kaya dapat maging mulat ang taumbayan, huwag tayong paloko sa press releases. Ang tunay na laban kontra droga ay nangangailangan ng leader na may tapang, malasakit at political will, katulad ni Rodrigo Roa Duterte.